Magandang umaga sa bawat isa. Magandang umaga rin po. Amen. No, so manalangin na tayo bago tayo magsimula. Okay? Okay ba yan? Opo. Okay, mag-pray muna tayo. Amang banal na sumasalangit, minsan pa kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya, nagpapakumbaba. Inaamin sa aming mga sarili na kami po'y walang magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Higit sa lahat sa mga oras na ito, dakilang Ama, basbasan niyo po ang aming gawain. Bisitahin kami ng iyong Espiritu at patuloy, Panginoon, buksan ang aming kaisipan, buksan ang aming mga puso upang lubos naming maunawaan, maintindihan ang aming pong pag-uusapan ngayon pong umaga. Hayaan mong maging buhay ang mga salita na maririnig namin ngayon pong umaga, Panginoon. Hayaan mong maging mamangusap ka sa aming pong mga puso, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-aaral na ito, dakilang Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salita mo'y mabuhay sa aming pong mga puso at panaligan, panampalatayanan ang bawat salita na aming pong maririnig. Amang banal na sumasalangit, itago po ninyo ako sa iyong Diyos. At patuloy na ikaw siyang mataas at pag-ipon naman ang siyang pababa. Sa bagang ito, salamat po at sa iyong pagkilos at pag-uusap sa bawat isa po sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Okay. So sa mga estudyante natin, nakaraang Sunday, no? Isa lang nata nagdala ng notebook. Isa lang? Isa lang. No? So, kumbaga, every Sunday, magdadala tayo ng notebook. No? Bakit natin siya kasi nga, nag-aaral tayo as disciple. No? Ibig sabihin ng disciple, tayo mga tagapag at nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagdadala ng notebook at ballpen para isulat yung ating pinag-aaralan dito. No? Para kung sakali na makalimutan natin yung ating pinag-aaralan, at least nandyan yung notebook, pwede natin balikan. Amen ba yun? Kaya pinadadala natin tayo na tinatawag natin notebook at ballpen. Pangalawa, hindi lang natin yan basta isusulat. No? Hindi lang natin yan basta isusulat. Pag-aaralan natin yan, hindi lamang sa pag-aaralan, bagkus, may apply natin yan sa ating pong mga buhay. Amen. Amen. Kaya yung mga isusulat nyo dyan, kasi nga, discipleship, ito, para susunod na araw, susunod na taon, kayo naman ang tatayo dito base sa inyong pinag-aralan. Nakukuha nyo? Ang purpose ng discipleship natin, ang purpose nito ay para makapag-develop tayo ng mga manggagawa, makapag-develop tayo ng mga leaders, ng mga workers ng Panginoon. Kaya ito yung purpose natin. Bakit natin kinoconduct ito? Yung discipleship. Napipick up nyo. Kahit mga bata tayo, kailangan tawag nito, merong sa loob ninyo natin na kung saan sisipol yan, hahanapin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang purpose ng pag-aaral na ito ay hindi para mag-aral, magdagdag lang ng karunungan, ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. Ang purpose ng discipleship na ito ay ma-develop kayo to become a Bible teacher, to become a worship leader, to become a worker sa church na ito. Nakuha po ninyo. Malay mo, si Cholo o sino pa ba dyan, na kung saan siya pala yung song leader, siya pala yung Bible teacher, hindi natin alam. Hanggat hindi na ipapanganak niya sa ating puso. Kung sakali, dumating man yun, at least meron tayong kopya na babalik-balikan. Nakukuha. Wala yung iba eh. Gusto ko sana maisulat dyan para
I-check natin yan kung ginagawa natin yan. Okay. Nung nakaraang Sunday, sinong nandito nung nakaraang Sunday? Dalawa lang yung nakarating, no? Doon nakaraang Sunday. Ang tinapik natin ay patungkol sa pananalangin, no? So yung topic natin, no, patungkol sa pananalangin, na kung saan inumpisahan natin, kanino ba natin ina-address yung ating panalangin, no? Kanino ba tayo nananalangin? Kasi may mga panalangin na ginagawa tayo, hindi sa Diyos naka-address yung panalangin. Napipick up nyo? Hindi ko alam kung nakukuha yung gusto kong sabihin. Ibig sabihin, hindi sa Panginoon siya nakatuon yung panalangin. Meron kang ibang dinadalinganan. Nakukuha. So dapat, yung tinuro natin, kailangan alam natin kung kanino tayo dumadalangin. Sino nandito nung Sunday? Yung Sunday, tawag dito? Kanino tayo dapat dumalangin? Kanino? Lord. Sinong Lord? Jesus. Okay. Sino pa? Pwede kanino dumalangin? Sino? Mama Mary. Sino pa? Ama. Sino pa? Panginoon. Panginoon nino? Jesus. Jesus. So, kumbaga dito tayo pwedeng dumalangin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa kanila tayo dumadalangin. Sa kanila natin ina-address yung ating mga panalangin. Labas doon, hindi dapat natin sila dinadalanginan kasi nga hindi tayo maririnig ng mga yan. Hindi tayo hindi sila dapat bigyan ng hindi dapat ina-address yung panalangin natin. Imbis na sabi natin nung nakaraang Sunday, kapag ina-address natin, maliban sa tatlo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, labas doon. Kung meron tayong ibang dinadalanginan, ang sabi natin doon, nagdadala ito ng sumpa. Kapag dumadalangin tayo dito, nagdadala ito ng sumpa. No? Pero kapag tayo nananalangin sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, meron itong biyaya na inilalaan ng Panginoon sa atin. Okay ba yun? No. So alam na natin kung ano tayo dapat manalangin. No. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diyan tayo pwedeng lumapit, manalangin para sa ating pong mga pang-araw-araw na buhay. Ngayon, dadako ulit tayo sa ating pag-aaral. Patungkol naman uli ito sa pananalangin. Bakit natin ito gustong talakayin? No? Bakit natin yan ang gusto natin dinidiin? Yung panalangin. Kasi sa panalangin, no, lumalago yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Kaya natin dyan sinisimulan kasi yun ang pundasyon natin para tayo ay lumago sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ibig sabihin yung relationship natin kay Lord mag-grow, lumaki, at lubos natin siyang maunawaan, maintindihan. Kung pakikipag-usap mo sa Diyos is talking to God. Basic definition, talking to God. Yan yung language of prayer. No? Pakikipag-usap natin yan sa Diyos. Kaya nga kapag may mga bagay-bagay tayong ginagawa sa buhay at dinadalangin natin yan sa Diyos, lumalalim yung ating pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon natin sa Diyos. At lumalago tayo spiritually dahil nare-receive natin mula sa Panginoon kung ano ang gusto niyang iparating sa atin. Tingnan natin mula sa salita ng Diyos. Jeremiah 33 verse 3. Ano sabi? Ano sabi? Nababasa niyo ba? Nababasa niyo? Pwede bang basahin sabay-sabay? Jeremiah 33 verse 3. Sige na, sabay-sabay. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahiwagan na nauunawaan.
Hindi mo naman. Kasi magdilim dito no? Kasi dito pula kaya siguro medyo maano sa inyong mga mata. Ina-highlights ko lang kasi yung mga yan. No? Kasi pag nagbabasa ng Bible, meron akong color pencil Kaya yung Bible ko, puro kulay yun. No? Kasi nga, binibigyan ko ng diin kung ano yung gusto iparating ng Diyos sa akin. Kaya binibigyan ko yan ng kulay para maintindihan kung ano yung gusto niyang iparating sa akin. Una, ang sabi dito, kung tatawag ka sa akin, no? Prayer. Sa pananalangin, two-way. Pag sinabing two-way, no? Ibig sabihin, nagsasalita siya, makikinig ka. Tama ba yun? Hindi naman pwede nga bang nagsasalita ako dito, nagsasalita kayo, magkakaintindihan ba tayo? Hindi, di ba? Halimbawa, ako nagsasalita ako dito, nagsasalita kayo dyan. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Hindi, kasi nga sabay. Kaya kailangan, kapag nagsasalita ka, nakikinig kayo. Tama ba yun? Ganon din sa Diyos. Sabi niya dito, kung tatawag ka sa akin, sino tumatawag? Lord. Hindi, sabi niya, kung tatawag ka sa akin, sino yung tumatawag? Diyos. Tama. Tayo ang tumatawag kasi kung tatawag ka sa akin. So, kapag tayo nag-pray, tumatawag tayo sa Diyos. Tama ba yun? Sinasabi natin dyan kung ano yung laman ng puso natin. Sinasabi natin dyan kung ano yung mga dinadalangin natin. Yun ang uri ng pagtawag. Kaya basic definition ng panalangin is talking to God. Pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Nakuha nyo? So ngayon sabi niya, kung tatawag ka sa akin, meron bang response ang Diyos? Meron? Anong response? Tutugin kita. Sino nagsasabi nito? Panginoon. Tama. So, nakikita nyo na ngayon. Nakikita nyo na. Ngayon, sabi dito, kapag ikaw ay nananalangin, merong sagot ang Diyos. Kasi sasagot siya Nakukuha nyo? Sasagot siya. Kaya, kapag nag-pray tayo, huwag lang tayo basta mag-pray. Merong sagot ang Diyos sa mga tanong natin. Kaya kung minsan, nagdududa tayo sa Diyos, nagdududa tayo kung sinasagot ba ng Diyos yung mga panalangin natin. Kasi nga, hindi natin natatama yung kanyang kasagutan. Kasi dito sabi niya dito, may sagot Hindi naman naririnig ng Diyos yung aking panalangin Kasi hindi niya, parang hanggang ngayon wala pa. Hindi mo nga narinig ko kasi may sagot. Halimbawa ako ganito, pasensya ka na bibita ko muna si Cholo. Yung aking memories hindi na ganun ka-sharp, no? Bagay, bibita ko muna si Cholo kasi nasa utak ko, no? Next time na lang yung iba, no? Huwag kayong magtampo, huwag kayong magselos kung si Cholo kayo ng bida, no? Hallelujah! No? Ang tawag dito, halimbawa ako, Cholo. No, halimbawa sabi ko, meron ako sinabi sa'yo, Cholo, mamaya meron darating na Shopee sa'yo. No? Sabi ko, Cholo, mamaya may darating na Shopee sa'yo, umalis na lang akong bigla. No? Hindi ko naalaman yung sagot ni Cholo. Nakukuha nyo? Ngayon pala si Cholo, meron palang earphone dito, di ako naririnig. Kaya nung dumating yung Shopee, hindi na alam na dumating yung Shopee. O kaya naman darating yung Shopee, wala siya. Nakukuha nyo yung sabihin? Kasi nga, hindi siya nagre-respond sa akin. Sinabihan ko lang siya, pero hindi siya nag-respond. Opo, Pastor, mamihintay ko na po. Walang ganun tama? Ganun din ang Diyos. Kapag nagsasalita ka, nagpipray ka, hintayin mo yung sagot. Meron siyang sagot. Mga susunod na araw, pag-aaralan natin paano siya sumasagot. Nandiyan ba kayo? Paano ba nangungusap ang Diyos? Susunod na araw yon sa pag-aaral natin. Para maintindihan natin, meron palang sagot ang Diyos na hindi natin alam. Sagot pala yun ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Pero nga, dito tayo po-focus. No? So, meron siyang response. Meron siyang sagot kapag nag-pray tayo. Ngayon, sabi niya dito, ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahihwaga na hindi mo nauunawaan. May mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin nauunawaan. Bakit nangyayari ito sa buhay natin? Naka-experience na ba kayo nun? May mga bagay sa buhay natin, sa pamilya natin, sa personal na buhay natin. Bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit nangyayari ito sa loob ng pamilya ko? Bakit nangyari ito sa anak ko? Hindi ko maintindihan. Gulong-gulo na ang isip ko. Parang gano'n, no?
Sabi niya dyan, may mga bagay tayong hindi naunawaan. Ngayon, ang makakaalam ng sagot, ang Panginoon. Nandyan ba? Kung meron tayong hindi naintindihan, hindi naunawaan sa sitwasyon ng buhay natin, merong sagot ang Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi nauubusan ng kasagot sa lahat ng tanong ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, Jesus is the answer. Siya ang sagot sa lahat ng tanong ng buhay ng tao. Siya ang sagot ng lahat ng pangangailangan ng tao. May mga pangangailangan tayo. May mga bagay na hindi natin naunawaan kung bakit nangyayari yun sa buhay natin. Meron siyang sagot. Hintayin mo lang yung sagot. Nakukuha. Ngayon, pag-aaralan natin itong topic. Anong topic natin? Paano ba ang manalangin? Paano ba manalangin? Ituturo natin kung paano nananalangin. May mga panalangin paulit-ulit. May mga narinig tayo ganyan, no? Paulit-ulit na panalangin. Kapag ikaw ay nagkasala, manalangin ka na 10 beses na ganito. No? Kapag ikaw ay nanalangin, kailangan yung prayer mo paulit-ulit na ganito. No? May mga panalangin ginagawa doon, pero hindi yun ang prayer. Ituturo natin kung paano proper ng panalangin. Ang panalangin nito ay parang ano lang, tawag ito, pattern lang. Bilang panimula, bilang nagsisimula kung paano manalangin. Kasi nung una, hindi tayo marunong manalangin. Nung una, paano pa tayo magsisimula sa panalangin? Hindi natin alam. Pero dito, ituturo natin kung paano magsisimulang panalangin. Kapag nasanay na tayo, no, magbabago na yan. Pero ito yung pinaka-basic na pananalangin kung paano manalangin. Nagtanong ang mga disciples, no, kung paano manalangin. Sabi ng mga disciples, Lord, tulungan niyo po kami o turuan niyo po kami paano manalangin. Sino na bang nananalangin sa atin? Amen. No? Dito tuturuan tayo paano manalangin. Kaya next week, yung mga nandito na nag-aaral ngayon, next week, yung pattern na gagamitin natin ngayon, isusulat nyo. Babasahin ko yan. No? Kung ginagawa nga ninyo, kung tama nga yung gagawin ninyo. No, babasahin natin yan. No? Next week. At yung gumawa ng assignment, sa susunod na pagtuturo ko, no, titignan natin kung sino yung gumawa. May reward kayo ulit. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Master. Oh, okay. Yung master, sino yung master? No, tama ba yan? I-check ko yan. Para kung nakita ka, marunong na pala si ganito, pwede na natin patuloy kasi marunong eh. Hallelujah! Palamahan nga natin ang Panginoon. Okay. So, yung gagamitin natin panalangin ito. No? Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Sabi niya, Matthew 6, 9, and 13. Ako na magbabasa kasi super late din eh. Sabi niya dito, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Tuloy natin. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. 13. At huwag mo kami, ipahintulot sa tukso, sabi ng kawin. Pero dito sabi niya, huwag mo kami hayaang matukso, kundi, alin daw? Kundi, iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at kalwalatian magpakailanman. Amen. So yung Matthew 6 yan, no, kung paano manalangin. Tinuro ng Panginoon kung paano manalangin. Kaya sinabi niya, ganito kayo manalangin. So yung yan ay merong 4, no? Paano? Ito yun. No? Ito tinatawag na Acts. Sulat natin, Acts. Yan. Yan yung Acts. Paano? Okay. Yung Acts, no? So sabi niyan, adoration, confession, ano yung T? Thanksgiving. Ano yung S? Supplication. Ang tawag natin yan Acts.
Diyan ang gagawin natin pattern. O ano ba ang tawag ng pattern? Yan yung gagawin natin parang sunod-sunod. No? Yung pagkakasunod-sunod ng panalangin. Baka hindi natin alam kung ano mga pag-pray natin. At least dito, sunod-sunod, paano tayo mananalangin. Okay ba yun? No? Kaya sa mga nagtitake down ngayon, no? Sa susunod na pagtuturo ko, itatanong ko yan at titignan ko kung tama yung ginawa, may reward kayo. Kaya next week, magdala kayo ng ballpen at saka notebook. Ano? Okay ba yun? Kasi pag nakita ko talagang gumagawa kayo, potential kayo. No? Kaya kapag nahayo na si Pastor Bus, sasama kayo sa kanila. No? Para part ng training yun. Okay ba yun? Okay. Part ng training yun. No? Bibisita kayo sa bahay, magpipray kayo na magpipray doon. Hallelujah. Gagawin yung pattern na yan. No? Yung sunod-sunod na panalangin. Okay. Simulan natin. Saan? A. Adoration. Adoration. Ang adoration, ang ibig sabihin nito alin? Samba. Tapos, Respeto. Pagpupuri. okay. Paggalang. Iba na. Maliit ano? Pero pasensya na, kung may mga cellphone tape, picture nyo na lang para makita nyo. Pag sinabi natin adoration, nandun yung pagsamba, pagrespeto, pagpupuri, paggalang sa kanyang pangalan. Ina-adore mo siya, ibig sabihin, itinataas mo siya, pinupuri mo siya, sinasamba mo siya, nandun yung pagrespeto mo sa kanya, kaya na ginagamit mo, Lord, Jesus, Panginoon, Diyos Amang sumasalangit, diba? Ito yun, no? Ito yung pagsamba na gagawin natin, yung adoration, no? Kumbaga, tawag nito, binibigay natin sa Diyos yung karapat-dapat sa Kanya. Nakukuha nyo? Ibinibigay natin sa Diyos kung ano yung karapat-dapat sa Kanya. Kaya minsan pag nabipray tayo, kayo po ang hari ng mga hari. Napakabuti mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw po ang tagapagpagaling. Ikaw ang gumagawa ng himala. No? Ibinibigay natin kung ano yung meron siya. Kaya nga nandoon yung paggalang, pagsamba, pagrespeto. Ibinibigay natin sa Kanya yun. Kaya binabanggit natin, napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. No? So lahat na yun nandyan. Kaya sabi ng Biblia ganito. Asinin nyo kung anong kalakip niyan. No, sabi niyan, Matthew 6:9. Tignan nyo. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Pag sinabing pagsamba, no, hindi lang yung basta ka lang nagsasalita. Pag nagpipray ka, sometimes hinahaluan natin yan ng awit. No? Sino nagpipray sa inyo na minsan kapag nagpipray kayo, hinahaluan nyo ng awit? No? Tama ba yun? Ano? Tama ba? Yun tayo tuturo doon. Kapag nagpipray kayo, minsan meron pang awit. Ano ba yung kinanta natin kanina? No? Awitin, kumain, lahat ng awit sa mundo. Diba? O kaya naman, may kanta na pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Diba? May mga awit. No? Bisa may mga kanta, there are new every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Diba? Kumakanta ka, kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, awit 89, 15, and 16. No? Maliit kasi, no? Pero ako na magbabasa. Sabi niya dito, mapalad ang tao sa'yo'y, sa'yo'y sumasamba. Ang pagsamba nila'y inaawitan ka. So meron pala sa pananalangin ginagawa pala natin, ang bungat natin, no? Nandun yung pagpupuri, nandun yung pagsamba, nandun yung pag-awit. Kaya nga dapat yung mga kanta natin, minimemorize natin yan. Diba? May mga kantang kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ano sunod? Siya'y Tapat kong magmahal. Tuloy. Ang iyong kaawa
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di na mapagod, mabuhay ang Diyos at sa akin ay lahat. Malapakan ka na. Sinasabi mo din, kabutihan ng Panginoon, di ba? Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, di ba? So, nandoon yan. Ano ba? Verse 16, sabi niya dito, pagsamba nila, inaawitan ka, at sa pag-ibig mo yung namumuhay sila. 16, sa buong maghapon, ika'y pinupuri, at katarungan mo siyang sinasabi. Di ba? Sabi niya dito, ika'y pinupuri. Kaya, sa pamagitan ng pagbungad ng ating panalangin, nandun yung pagsamba, nandun yung pag-awit. No? Kaya kung meron kayo mga memoryadong awit mula sa Panginoon, awitin niyo ang Panginoon. Kumbaga, hindi na uso rito yun eh. Yung nag-aharana. Alam yung harana? Mga kabataan niya, alam yung harana? Hindi yung kanta ng harana, hindi yun. Yung harana, naalala ko nung nasa Batangas ako. Uso sa kanila yung harana. Eh, bisita kami, kahit pala mga lalaki, ay inaawitan din kasi mga, tawag ito, mga dayo. So, gagawin nila, nakasara na yung bintana, kakanta yun. Nagulat kami. May maaawit. Sabi ko, sino po ba yun? Ganito talaga sa amin, tradition yan. Kapag may mga bagong mukha rito, hinaharap nila. E di nakikinig. Pag pala binuksan mo yung bintana, no? Ibig sabihin, welcome mo sila. Kasi nga, binuksan mo na yung bintana, entertain mo sila. Kakanta sila noon, Habang kumakanta sila, hindi ko na nanonood sa kanila. After na nung kumanta noon, sabi ng may-ari ng baka, pasukin mo. Pinapasok namin. Nung pinapasok namin, nagkakwentuhan, tapos kantahan kami. Join na kami. O, kanta po kayo. Kakanta kami. Sila rin kakanta. Join na, ang sarap ng fellowship. Nakuha nyo? Ganon din sa Panginoon. Kapag kinisimulan natin ang pag-awi, binuksan ng Diyos, hallelujah, ang bintana ng langit, ibig sabihin, no, ini-entertain ka ng Panginoon, natutuwa siya sa awit mo. Amen. Natutuwa siya sa pag-alay ng pag-awit mo. Kaya binubuksan ng Diyos yung kanyang bintana para marinig niya ang iyong kilig. Kapatid, hindi pinakikinggan ng Diyos kahit sintonado tayo. From the north to the south pa yung boses natin. Alam niyo kung ano tinitingnan ng Diyos? Ano tinitingnan ng Diyos? Puso. Puso mo. Kahit from the north to the south pa yung boses, okay lang yan kay Lord. Ang mahalaga dito yung puso mo kung umaawit, totoong sumasamba sa Panginoon. Diba? Yun ang una, yun ang bungad ng panalangin. At sa bungad ng panalangin natin, nandiyan ba? Sabi dito, awit 134 verse 2. Anong sabi? Sabay-sabay naman tayo dyan. Malaki naman to. Sabi dyan, sa loob. Sa loob ng kwento sa'yo ngayon dumalangit na taas ang kamay. Amen. Sabi dito, sa loob ng templo siya'y papurihan, kayo'y dumalangin, taas ang kamay. Kaya nga minsan, pag nag-pray tayo, tinataas natin yung ating kamay. Amen ba yun? Sino ba nag-pray sa atin na minsan nakataas ang kamay? Amen ba yun? Pag nag-pray tayo, sinasabi natin, Lord, suko na ako. Lord, sinusurrender ko na buhay ko. Di ba? Sa inyo ng pagrespeto, sa inyo ng paggalang, sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Panginoon. Pagtaas ng kamay, sometimes nakakalungkit ang ating pong mga, Alam na. Nakadalawa na ako. Hallelujah. Sira na. Sira pa, Sir. Dalawa ko sira. Sir. Ayaw. Ayun. Ala. Bumalik. Bumabalik. Ayaw na mag-ilaw. Sige, tinan natin ka mamaya. Sa makakarating. Nakataas ang kamay. Amen ba yun? Yes. Kaya kapag nag-pray tayo, bilang paggalang at pagrespeto, no? Itataas natin ang kamay. Bisa nakaluhod tayo, Panginoon, hindi ko magpupaya.
tulungan po ninyo. Panginoon, sinasamba kita, pinupuri kita. No? Kaya nga mahalaga na kapag nagpipray tayo, nandyan yung bungad. No? Papalastas muna. Brought to you by Pepsi, ang inumin pangmasa. Okay. Tapos tayo patalastas. Okay. Tapos tayo patalastas. Okay. Ang bilis. So, ano yung una? Ano yung una? So, yung mga nag-detect lang na nag-detect. Ano yung una? Ano? Ano? Adoration. Ang galing. Very good. At tingnan mo, kahit walang notebook, ginaganon-ganon niya. No? Kaya nga susunod na pag-aaral natin yan. No? Tawag nito, kailangan makita pa paano yung gagawin yan. Ha? Tapos, meron pa yung reward. Okay. So, ano sunod? Ano ba yun? Ay, bumalik. Sorry po. Oh, yan. Pangalawa, nang panalangin natin una yung adoration, ngayon yung confession. Pag sinabi confession, ano yung ibig sabihin ng confession? Ha? Paghingi ng tawad. Pag-akin sa ating kasalanan. Okay. Sabi dyan, ang confession, no, yung ang tawag nito, pag-confess ng kasalanan, sabi niya dito, paghingi ng tawad, pangungumpisal, pag-amin ng kasalanan. Yun ang tinatawag na confession. No, kumbaga, isasabihin natin diyan kung ano yung mga kasalanan ating mga nagawa. No? Yun yung tinatawag na confession. Halimbawa, sinisimulan natin, natin yung pagsamba, tapos siyempre, lalapit tayo sa Panginoon, Lord, patawarin po ninyo ako sa kasalanan ko nagawa. Nagmura ako, nagsinungaling ako, nagalit ako, kinupit ko yung pera ng mama ko, nagalit ako sa klase ko. Yung mga ganun ba? No? Yan ay pangungumpisal ng ating mga kasalanan. Ano sabi ng Panginoon? O, bumalik. No? Ano sabi ng Matthew 6:12? At patawarin mo kami sa Aming kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. O, di ba? Ang sabi dito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. So, kapag pala tayo lumalapit sa Diyos, humihingi tayo ng tawad. Kasi hindi naman tayo perfecto. Araw-araw nagkakasala tayo. Tama ba yun? Tama ba yun? Lahat na. Araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw nagkakamali tayo. Kaya kailangan humingi tayo ng tawad. Tama ba yun? Sabi ng Biblia, ganito. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Yung mga bagay na alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa, ito'y kasalanan. No. So, may mga bagay na kung bisa meron tayong ginagawa na meron tayong ginagawa na dapat gawin ng mabuti, pero hindi natin ginawa, nagkakasala tayo. Kaya dapat, kapag nag-pray tayo, mahalagang humihingi tayo ng tawad. No? Mahalaga yun. Pag-hingi ng tawad. Lord, sorry po kapag po tawag nito, kapag po nagalit ako sa klase ko. Lord, sorry po kasi tawag nito, nagtatampo ako sa nanay ko. No? Kung mga gano'n, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad na nagkasala sa amin. Tingnan muna natin ito. Tingnan muna natin. No? Ano sabi? Patawarin mo kami sa amin kasi personal yan, ha? Personal, ikaw yan. Tayo yan. No? So sabi ka ng Bible, John 1:9. Ano sabi? Subalit, kung ipapahayag natin ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat
ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So sabi dito, kung ipapahayag natin, ibig sabihin, ikukumpisan natin. Ang ano daw? Ano yung ikukumpisan natin? Ang ating mga, ano daw? Dito muna. Ano daw yung ipapahayag natin? Ano daw? Kasalanan. So yung kasalanan, ang siyang ipapahayag natin kung ano nga yung kasalanan ating ginawa. No? Lord, patawad mo, nagbumbog ako ng kaklase ko. Aro? Yung madir. No? Lord, patawad mo, nagalit ako sa teacher ko. Lord, patawad mo, nangopya ako. Yan, nagdadaya. Oh, nagdadaya, no? Kayo mo. Ano? Oh, no, patawad mo, sabi niya gano'n. No? Ha? Nangopya ako sa klase ko, patawad mo. Hindi yun. No? Tatlaw. Patawad po. No? Humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabi dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ano daw? Ano daw sabi ng Diyos? Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, ano daw? Amen. Tandaan natin, kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, ang Diyos po ay mapagpatawad. Kahit magaano kalaki ang kasalanang nagawa natin, tandaan natin, patatawarin tayo ng Diyos dahil ang Diyos natin ay mapagpatawad. No? Kaya huwag kang mahiya na lumapit sa Diyos, sasabihin natin sa patatawarin kaya ako ng Diyos, ang dami-dami ko ng kasalanan, baka yung kasalanan ko lampas na sa langit, patatawarin kaya ako ng Diyos. Huwag kang magduda, kapatid. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Patatawarin tayo ng Diyos kahit gaano pa kalaki yung ating mga kasalanan. Kung ang tingin natin, yung kasalanan natin ay kisinlaki ng barko ng Titanic, napakalaki naman yan. Hallelujah. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng Pacific Ocean. Ganon! Father, umiyak ko daw kaya sabi niya. Ako iyak. Mamaya, nasakto lang ako. Ay, kung yan. Ha? Amen. No? Ang Diyos ay mapagpatawad. Gaano kalaki yung kasalanan na meron sa atin. Pumatay tayo ng langaw, pumatay tayo ng labong, pumatay tayo ng kalamay, ng aso, ng pusa, ng daga, o ng tao. Hallelujah. Kahit gaano pa tayo kapusakan ng kasalanan, aminin lang tayo nagkasala sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos dahil ang Diyos natin ay mapagpatawad. Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan. Hallelujah! Ang Diyos natin ay mapagpatawad. At hindi lang yun, sabi ng Panginoon, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin ng paglilinis, burado. Aalisin. Wala ka ng kasalanan. No? Absuelto ka sa lahat ng kasalanan. Bakit? Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Pinatawad na tayo ng Diyos. Absuelto na tayo sa ating mga kasalanan. Wala kang anything record. Bakit? Kasi lininis ka na sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala na yan. So, kailangan ng pangungumpisan. Pag nananalangin tayo, ikumpisan natin. Maging totoo tayo sa Diyos. Tandaan natin ito. Makinig lang. Tandaan natin. Ang isang kasalanan kapag ginawa natin yan sa dilim, tingin natin wala ba nakakakita? Ha? Kapag ginawa natin ang isang kasalanan, walang tao sa paligid. Halimbawa, kinuha natin yung cellphone, eh, wala naman nakakakita. Kukunin ko yung cellphone, inuwi ko sa bahay. Meron, di ba? Meron, di ba? Halimbawa, ganito. Pinabili ka ng bagoong ni nanay. Anak! Cholo! Pasensya na, Cholo. Yung bida ngayon, ha? Cholo, bili ka na ng bagoong! Ngayon, yung bagoong 10 piso, 5 piso. Dalawang pera, ano lang tawag nito? Alin?
piso. Ano na yung yung matanda na yung benta eh. 5 piso. Akala niya, hindi ba yung piso ngayon para 5 piso na? Kung hindi mo titinahalas magkapareha, binigyan mo piso. Nakuha yun. No? Akala mo nakagoyo tayo. Akala natin nakalamang na tayo. Pero hindi natin alam. Meron palang nakakakita nun. Sino nakakakita? No? So, dapat kahit walang nakakakita, sabihin natin yan sa Diyos. Lord, patawan po. Yung pera ko po, Lord, 5 piso lang, Lord. Pero yung kinuha kong fishball, halagang 10 piso. Lord, 5 piso lang po. Yung 3 piso lang, Lord, yung aking pera. Pero kinuha kong fishball, 5 piso. Diba? Nagkakasala ba tayo? Kasabihin din natin yun kay Lord. Maging specific tayo sa mga kasalanan na yun, Lord. Yung kinuha kong fishball, 3 piso lang, pero tumusok ako 5 piso. Nakupit po ako ng 2 piso, Lord, patawarin po ninyo ako. Sabi ni Lord, okay anak, at least kinumpisan mo yung kasalanan mo, ha? Patatawarin kita. Dahil ang Diyos nila magpatawad. Kaya nga sabi doon ng Diablo, sabi ng Diablo sa'yo, Ali, kinangwa ka, ikit ko, alo yan peso yung pera mo, pero kinuha mo 5 pesos. Sabi ng Diablo, kaya kanibwa ka ng 4 pesos, ay 2 pesos, sabi ng Lord, hindi. Pinatawad niya, humingi ng tawad sa akin yan. Pinatatawad niya, wala na yung kasalanan sa akin kasi humilis ko na lahat ng kasalanan. Nakuha na? Ganon. Kahit bata tayo, maging honest tayo sa Diyos. Kasi walang nakakapagtago sa Diyos. Ang lahat lantad sa harapan ng Diyos. Maging ang laman ng ating isip. Kapag yung babae, tinignan natin ng malaswa, atin niya pang malan, lalayan me, nalayang malan. Imbisip tamo, bagamat sa sabyana, na ang salita tamo, kalaguna, pero yung utak tamo, hubaran talit ang babae. May lingin guys. Di ba? Hubaran talit. Manyan tawag, kingapong gino. Di ba? Kasi nga, no, lahat ng bagay, maging ang ating isip, maging ang ating puso, nakikita ng Diyos. Hihingi natin yan ng tawad sa Diyos. Nakukuha nyo? Nandiyan ba kayo? Alapin na. Nandiyan ba na ako? Sunod na. Tulad ng pagpapatawad, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa Diyos. Ibig sabihin, kapag nagkasala tayo, of course, meron din mga taong nagkasala sa atin. Di ko na patatawarin yan. Malaking ginawa sa akin yan. Suuna akong ganlangin yung kasalanan kanyang ginawa. Di ko na siya matatawarin. Sabi na pinasa natin, no? Sabi na dito, pinapatawad niya yung mga nagkasala sa kanya. Sabi na Bible, tingnan natin. No? Sabi niya, Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Kapag pala tayo nag-pray, humihingi tayo ng tawad sa Diyos, at patawarin din naman natin yung mga taong nagkasala sa atin. Nandyan ba kayo? Oo. No. So kung meron mga halimbawa nagkasala sa inyo, patawarin natin sila. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos, dapat patawarin din naman natin yung mga taong nagkasala sa atin. Ang sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ito pa isa. Pasinin niyo ito. Ang sabi niya, ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Diba? So, dapat pala, kapag nag-pray tayo, yung mga taong nagkasala sa atin, no, patawarin natin sila. Pero dahil yung puso natin, pinatigas natin sa galit, pinatigas natin sa inis, no, at ayaw natin magpatawad sa mga kasalanan na nagkasala sa atin, anong sagot ng Diyos? Kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit.
Ha? Hindi rin kayo patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. Diba? So ang requirements pala para mapatawad ang ating mga kasalanan, dapat yung mga nagkasala sa atin, patawarin din natin sila. Dahil doon lang, nalilinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Okay, matatapos na ako. No? Ano sunod? Thanksgiving. Pasasalamat. No? Ha? Oh, pasasalamat. Sabi niya dito, magpasalamat, pasasalamat sa lahat ng natanggap nating biyaya mula sa Panginoon. Magpasalamat. Pag nag-pray ka, no, nandun yung pasasalamat natin sa Diyos. No? Kaya nga sabi nung, kaya nga every morning is a blessing, di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na sa Diyos. Lord, salamat nagising ako. Lord, salamat malakas ako. Lord, salamat kasi yung pamilya ko walang anumang nangyari sa kanila. Lord, salamat kayong pagkain nasa harapan namin. Di ba? Dapat tayong magpasalamat. Amen ba yun? Tuloy natin. Ano sabi ng awit 52:9? Sabi niya, di ako titigil sa pasasalamat na iyong ginawa. Ang kabutihan mo ipapahayag ko kasama ng mga banda. No? Dapat pinapupurihan natin ng Diyos. Pinasasalamatan ng Diyos. Meron kang sinusuot. Meron kang kinakain. Meron tayong tahanang masisilungan. Meron tayong pamilya na sumusuporta sa atin. Di ba magpasalamat tayo sa kanila? Yung iba walang bahay. No? Yung iba walang damit, naglalakad na parang baliw. Magpasalamat tayo kung anong bagay na meron sa atin. Meron kang kinakain 3 beses itong maghapon. Tapos magre-reklamo na, tuyo na naman. Pasalamat ka, sabi ko yun. Karatangalo nga, nakalaga eh. Nen, di ba? Ang totoo na mo, ipon. Pasalamat natin yung ipon. Karatangalo nga, nakalaga eh. Karatangalo nga, mabulog na lamang pamangkin basura. Ako po ay nung ako ay bata, siguro mga ganito yata ako ilan o ganito. Ako yung batang, alam niyo mga pagpag? Yung pagpag, alam niyo yung pagpag? Diyan sa Angeles kasi, sa Angeles, mga bata pa kami na, kumakain kami sa basura. Yung sa Jollibee Angeles dyan, yung mga tinatapong pagkain, kinakalkal namin yun. Tapos yung mga buo pa, gaganunin na namin, tapos kakainin. O kaya minsan uuwi pa namin, iluluto ulit. Experience namin yun. No, dahil mahirap kami, bata pa kami. Mga ganun. Tapos namamalulos pa ako sa daan doon, kada mo. Miminom niya softness sa dalabitan, kaya malulos niya, hindi na ako softness. Pero mga lite, nung bata kami, ganun. Na-experience namin yun. Kaya kung meron mang magkain sa kapatid, pasalamat mo yan sa Diyos. Meron kang magulang na natawag nito kahit papaano, ginagawa ng paraan yung gutom natin. Meron kang magulang na ginagawa ng paraan para makakain tayo. Huwag yung, ito na naman ang ulam. Paulit-ulit na lang. Dapat appreciate mo. Maawa ka sa mga magulang na meron nagtatrabaho, nagbibigay ng oras panahon para latagan tayo yung pagkain. No? Kaya dapat ipagpasalamat natin yan sa Diyos. No? Magpasalamat ka kahit second lang, kahit inuki lang yung damit mo. At least may damit ka. Ganda kaklase ko, susunod na Jordan. No? Ganda kaklase ko, susunod na mahal na damit. Eh, yung damit mo naman, at least kahit Yuki yan. Alam niyo yung Yuki? Alam niyo yung Yuki? Alam niyo? Ukay-ukay? Ukay-ukay lang yan. At least, meron kang damit na sinusunod. No? Ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Okay, tatapusin ko na para matapos na ako. Sabi ng awit, walang hanggang masasalamat, ang sayo'y aming sasambahin.
maging huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Every gising is a blessing. Ako, pagising sa umaga, salamat Lord, buhay ako. Salamat Lord, maganda yung function ng puso ko. Magandang function yung atay ko. Magandang function yung mga kidney ko. Salamat Lord, maganda yung daloy ng aking mga ugat. Salamat Lord, humihinga ako. Salamat Lord, malakas pa ako. Salamat Lord, may trabaho ako. Salamat Lord sa pag-iingat mo. Salamat Lord, naging blessing ako sa iba. Ipagpasalamat natin lahat ng mga bagay na meron sa atin. Dahil lahat ng yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Dapat natin ipagpasalamat. Tapos na ako. Last. Supplication. No. Supplication. Anong ibig sabihin ng supplication? Anong ibig? Paghingi ng mga pangangailangan. Yan, maganda. Paghingi ng pangangailangan. So pag nagpipray tayo, humingi tayo. Humihingi ba tayo kay Lord? Ang mga pangangailangan natin? Humihingi ba tayo? Humingi tayo sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, hindi tayo nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Humingi ka, sabi ng Panginoon, para malubos ang iyong kagalakan. Walang kasama sa paghingi. Lalo na sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Kahit piso, 2 piso, kahit mantika man niya, o kahit ano man niya, humingi ka kay Lord. Ang Lord ang magbibigay sa iyo. Yan. No, tutuloy natin, tatapusin mo na. Matthew 6. Sabi dito, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Sabi dyan. No? Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. No? Dapat pinag-pray ninyo yun. Si nanay makapagtrabaho para mabigyan kayo ng pagkain araw-araw. Pinag-pray niyo ba ang nanay? Pinag-pray niyo ang nanay? Amen. Dapat pinag-pray. Kasi sila yung nagbibigyan ng ating pangangailangan. No? Kaya nga, hinihiling natin, Lord, ingatan mo ang nanay ko, Lord, na sa kanyang pag-uwi, Lord, meron siyang blessing. Hindi siya masiro. Humingi tayo sa Diyos. Huwag tayong humingi ng sobra-sobra. Meron na nga tayo, hihingi pa tayo ng sobra. May iPhone na tayo, gusto natin, may Android na tayo, cellphone, gusto natin iPhone. So sabi dito, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. No? Yung mga need na meron ka. 13, at huwag mo kami kaya matukso kung diligtas mo kami sa masasama. Paghingi ng palagay sa Diyos. So, tama. Sabi niya, nagpipray lang sila kapag may kailangan. No? Pero tama, humingi tayo na kahit ano. Yung mga bagay na pangangailangan natin. Bilisin na natin para matapos na ako. Sabi dito, Matthew 6:25, kasi sinasabi ko sa inyo, dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga sa pagkain at ang katawan ay kaysa damit? Sabi dito, huwag mabalisa. Huwag mabalisa. Ako, ano naman kaya kakain mo bukas? Balisa ba yun? Ano naman kaya papakain mo bukas? Ako sa kaya kukuha ng bayad ng kuryente. Ako sa kaya kukuha ng pambaon ng mga anak ko. Naku sa ano kayo gagamitin ng anak ko para sa field trip. Diba? Pagkabalisa yun. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay o kaya susuotin ang inyong katawan. Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Huwag tayong mabalisa. Ang sabi ng Panginoon, tuloy natin, basta ninyong mga ibon, hindi ba nagtatanim, ni umaaniman o kaya nagtitipon na kamalig, ngunit pinapakain sila ng Ama, ng inyong Amang nasa langit. So yung mga ibon, di naman nagtatrabaho lang. Di ba? Lumilipad lang, tumutuka, pero nabubuhay. Tuloy natin. 6:32, tingnan ninyo yan. Hindi ba't ang mga hindi ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Tingnan ninyo. Alam na
inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So alam pala ng Panginoon yung mga pangangailangan mo. Huwag kang mabalisa. Alam ng Diyos. Hilingin mo lang sa Kanya. Hilingin mo lang sa Kanya. Ipagkakaloob nito ng Panginoon. Tuloy natin. Tatapos na ako. Sabi dito, Romans 8:32, kung ang sarili ng anak ay hindi niya pinagkailit, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang masagana ang lahat sa atin ang lahat ng bagay. Kung ang sarili ng anak ibinigay sa atin, ano pa kayo hindi kaya ibigay ng Lord? Nakuha niyo? Ibinigay niya ang Panginoon Jesus sa atin. Ano pa kaya ang hindi pa niya kayang ibigay? Kaya kung meron tayong hinihingi, hindi natin sa Diyos. Hindi yung pag-hingi. Lord, wala akong bahon bukas. Lord, wala akong mamasay bukas. Lord, tulungan niyo po ako dito. Yun ang klase ng pag-hingi. Last. Tapos na ako. Sabi niya dito, sa araw na iyon, hindi niyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, ano man ang hihingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, ay bibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So may challenge ang Panginoon. Tapos na ako. May challenge ang Panginoon sa atin ngayon. Ang sabi niya dito, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa Diyos Ama, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hanggang ngayon, sabi niya ngayon, humingi kayo. Ito yung challenge. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Diba? Humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Kailangan, no? Para yung ating kagalakan ay magumapaw, hingin natin sa Diyos. Kaya sabi ko nga Lord, salamat, no? Sa biyaya, patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Salamat, may mga nagsusupply ng mga pangangailangan namin pang-araw. Salamat. Kaya nga, patuloy ka nagpupuri sa Diyos eh. Dahil ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya ang challenge ng bawat isa sa atin, humingi kayo. Humingi kayo. No? Sabi niya dito, upang malubos ang inyong kagalakan. Amen ba yun? Amen. Okay. So, ito yung ating muli. No, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, yan ang gagawin natin sa susunod. Sige. Yan ang gagawin natin sa susunod. Isusulat ninyo yung pagkakasunod-sunod niyan sa inyong notebook. Sa susunod, titingnan natin yan, babasahin natin yan, kung nasunod nga natin ito. No, titingnan mo yan. Kung nasunod ito, kahit sulat lang muna. Tsaka na lang natin i-apply. Mas importante, makita natin kung paano yan susunod, kung paano pagkakasunod-sunod. Okay ba yan? Tayo na tayo. Hallelujah! Amang banal na sumasalangit, nagpapasalamat kami sa umaga nito sa malayang pagkilos ng inyong Santong Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa pagbubukas sa aming kaisipan sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na meron kang ipinahayag sa amin ngayong pong umaga. I pray in Jesus' name, panampalatayanan po nila, panampalatayanan po namin, Panginoon, ang mga salita na aming narinig ngayong umaga. Lord, meron po kami mga pangangailangan sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga pamilya. Sa mga oras na ito, kapatid ko in faith, meron ka bang pangangailangan sa umaga nito? Ibulong mo yan sa Diyos. Ang Diyos ngayon ay nakikinig sa mga sasabihin mo. Maniwala ka sa mga panalangin mo na ang Diyos ay pagkakaloob ang mga bagay na hinihiling mo. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matuwid,
ang Diyos ay mapagbigay ng Diyos. Come on, hallelujah. Mag-whisper lang po tayo sa ating mga pangangailangan ngayong umaga. Kayo po ang higit na nakakaalam kung ano po ang mga pangangailangan ninyo. I-whisper niyo po yan kay Lord. Sabihin po ninyo yan kay Lord. In the name of Jesus. Come on. Open niyo lang po. Kahit pabulong lang yan. Sige po, sabihin niyo lang kay Lord bago po ako magpatuloy sa pananalangin. And Lord God, in the name of Jesus, narinig niyo po, Panginoon, sa bawat isa ngayon na naririto, ang usad ng kanilang mga labi, ang bulong ng kanilang mga puso, narinig niyo po kanilang mga hinihiling. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy niyo nga po, Panginoon, na i-release, Panginoon, ang mga bagay na kanilang hinihiling according to your promise, according to your will, Father. In the name of Jesus, release, Lord God, the blessing upon blessing. Open the window of heaven and God, and pour out the blessing, a financial breakthrough, Lord God. In the name of Jesus, a financial breakthrough, Lord, ay patuloy na mag-umapaw, umusbong sa aming mga buhay. Mga negosyo, Panginoon, ay tinatayo, Panginoon. Usbong, Panginoon, in the name of Jesus. Sa kanilang mga pag-aaral, in Jesus' mighty name, makatapos po sila, ma-achieve po nila yung goal, Panginoon, na makatapos ng pag-aaral ng ilang Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, tustusan po kanilang mga pag-aaral, tustusan po kanilang mga pangangailangan sa buhay. In Jesus' name. Lord, sa mga naghahangad, Panginoon, ng kaayusan sa loob ng pamilya, kaayusan ng buhay. In Jesus' name, Lord God. Release, Lord God. Hallelujah. Na ang Espiritu, Panginoon, ng kaayusan sa loob ng tahanan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maghari ang pag-ibig. Maghari ang pagkakaunawa. Maghari, Panginoon. Hallelujah. Ang harmony ng family, Lord God, ang love and fellowship, Lord God, in the family. Lord, salamat po. Lord, last but not the least, Lord God, si Andrea, Panginoon, by this October, by this December, Lord God, lalabas na po, Panginoon, yung regalong ipinagkaloob mo sa kanya. I pray in Jesus' name, patuloy, Panginoon, lalabas ang batang ito ng normal, walang cesarean na magaganap, Panginoon. Hallelujah. Lalabas ang batang ito ng malusog, Panginoon. Hallelujah. Lalabas ang batang ito. Is a blessing for their family, Lord God. I pray in Jesus' name, i-release niyo po, Panginoon, sa batang ito ang iyong provision, Panginoon. Hanggang siya lumaki at makita niya ang purpose in life kung bakit siya, Panginoon, inilagay mo, Panginoon, sa pamilya ni na Andrea, Lord God. Salamat po, Panginoon. I pray ang bata ay lumabas ng normal, malusog, walang anything na sakit. Maging si Andrea dahil first time ito, Panginoon. Hallelujah. Bigyan siya ng kalakasan, bigyan siya ng katatagan, at bigyan, Panginoon, ng maayos na nakalusugan sa kanyang pangangatawan upang mailabas niya ng maayos ang bata na kinangaba. I-bless mo si Archie sa kanyang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mag-ina, Panginoon. Salamat po sa mga ito. Pagpalain niyo po ang light of the world, Panginoon, sa entire Pilipinas, Panginoon, at sa tanda ko ng bayan, Panginoon, in the name of Jesus. Pagpalain niyo po ang light of the world dito sa Pandakaki. I-bless niyo po, Panginoon, ang iyong ito sa Pastor Bruce. In Jesus' name we pray!